Breaking news. Hiniling ng Hamas na itigil na ng Israel ang pagpapalipad ng mga drone sa pagsubaybay sa Gaza bilang bahagi ng kahilingan nito na ihinto ng Israel ang mga operasyong militar nito kapalit ng pagpapalaya sa mga hostages na hawak ng teroristang grupo. Ayon sa dalawang opisyal ng Israel at isang ikatlong source na pamilyar sa patuloy na negosasyon, bagamat maaaring ihinto ng Israel ang mga operasyong militar nito sa loob ng ilang araw upang payagan ang maraming mga bihag na mapalaya, ang mga pinagmumulan ay nagmumungkahi na ito ay malamang na hindi tanggapin ang kahilingan ng drone dahil ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng pagsubaybay sa mga paggalaw ng mga operatiba ng Hamas, kabilang ang anumang mga pagsisikap upang ilipat ang mga hostage sa loob ng Gaza Strip. Ang kahilingan ng Hamas tungkol sa mga drone overflight ay hindi pa naiulat noon at sa matinding talakayan, hindi malinaw kung nanatili ito sa mesa o formal na itong tinanggihan ng Israel at inihain bilang bahagi ng mga negosasyon. Ang isang tagapagsalita para sa Israeli Embassy sa Washington ay tumanggi na magkomento noong Biyernes. Ang militar ng Israel ay nagpapalipad ng mga drone sa kalangitan sa ibabaw ng Gaza sa loob ng maraming oras, halos araw-araw sa panahon ng kanilang operasyong militar, gamit ang mga ito bilang pangunahing paraan ng pagsubaybay upang subaybayan ang larangan ng digmaan. Sa buong negosasyon, binabalanse ng Israel ang kagyat na pagnanais na mapalaya ang mga hostages na may mga alalahanin na sasamantalahin lamang ng Hamas ang anumang paghinto upang pigilan ang bintahe ng militar ng Israel at muling mapapangkat ang isang paghinto sa labanan na nangangailangan din ng Israel na itago ang mga drone nito sa airspace ng Gaza ay magtatanggi sa IDF sa isa sa pinakamahalagang paraan nito upang obserbahan ang mga paggalaw ng Hamas mula sa itaas. Maaari nitong pahintulutan ang Hamas na muling iposisyon ang mga mandirigma nito bago matapos ang tigil putukan ng mga tropang Israeli ay nakalantad sa lupa, at mag-aalok ito sa Hamas ng isang bintana upang baguhin ang mga lokasyon ng pagtatago para sa mga bihag. Ang Pentagon ay nagpapalipad din ng mga American surveillance drone sa Gaza bilang suporta nito sa pagsisikap ng Israel na mahanap ang mga hostages na kinabibilangan ng tinatayang 10 Amerikano. Sinabi ng mga opisyal ng US na hindi ginagamit ang mga intelihensya ng Amerika para magsasagawa ng mga nakamamatay na welga. Ang mga partido sa pakikipagnegosasyon, Israel, Hamas at US kasama ang Qatar na namamagitan sa kanila ay patuloy na gumiling habang sinusubukan nilang maabot ang isang kasunduan sa isang bilang ng mga nananatili. Kabilang dito kung gaano karaming mga araw ang isang potensyal na paghinto sa labanan ay tatagal at ang bilang ng mga hostage na pakakawalan ayon sa mga mapagkukunan ng pamilyar sa mga pag-uusap. Noong Biyernes, nakipag-usap si Pangulong Joe Biden sa pinuno ng Qatar, si Emir Tamim bin Hamad Al Thani, ayon sa isang taong pamilyar sa tawag. Nag-host ang Qatar ng mga hostage talk na kinabibilangan ng mga pinuno ng Israel at US intelligence. Ito ang pangalawang tawag sa pagitan ng dalawang lalaki nitong linggo. Ang mga bihag na inaasahang unang makakalaya ay ang mga babae at bata. Hiniling din ng Hamas na sabay-sabay na palayain ang mga babae at bata sa mga kulungan ng Israel. Ang iba pang mga kahilingan na ginawa ng Hamas sa panahon ng negosasyon ay higit na tulong at gasolina sa Gaza. Sabi ng mga mapagkukunan, pati na rin ang pagpapahintulot sa mga Palestinian na tumakas sa timog para sa kaligtasan na bumalik sa hilagang Gaza kung saan kontrolado na ngayon ng Israel. Ito ay mas malapit ngunit hindi na kumpleto, sabi ng source. Nagbabala sila na walang garantiya ng isang pambihirang tagumpay at ang isang deal kung ito ay matupad ay malamang na ilang araw pa. Ang tagapangulo ng National Security Council ng Israel na si Chase Henigby ay nagsabi noong Biyernes na ang Israel ay nahaharap sa mabigat na pang-international na presyon upang ideklara ang isang tigil putukan at makataong paghinto sa Gaza na independyente sa anumang pagpapalaya ng hostage na tinatawag na imposible ang mga kahilingang iyon. Kapag alam namin na ang mga bihag ay maaaring palayain at hindi sa isang manipulatibong paraan o para sa mga layunin ng
PR ng Hamas. Ngunit sa halip ay isang malawakang pagpapalaya sa aming mga bihag, saka lamang kami sasang-ayon sa isang tigil putukan. And even then, it will be very short, sabi ni Henegbi. Ang mga senior na opisyal ng administrasyong Biden, kabilang ang National Security Advisor na si Jake Sullivan, NSA Middle East Coordinator na si Brett McGurk at CIA Director Bill Burns, ay nakipag-ugnayan halos oras-oras sa mga pagsisikap na mailabas ang mga hostage mula sa Gaza. Sabi ng mga source, si McGurk ay kasalukuyang nasa gitnang silangan para sa isang paglalakbay sa iba't ibang bansa na naglalayong gumawa ng progreso sa pagpapalaya sa mga hostage. Ang proseso ng struggling upang mailabas ang mga bihag sa Gaza ay inilarawan sa CNN bilang malalim na emosyonal, matindi at mapaghamon, at higit pa sa mga nakaraang araw bilang isang deal na lumitaw na mas abot kaya. 5 hanggang 6 na beses sa isang araw, nagsusumikap ako kung paano ako makakatulong sa pagpapalaya ng mga hostage at magkaroon ng isang yugto ng panahon kung saan may sapat na paghinto upang hayaang mangyari iyon, sabi ni Biden noong Miyerkules ng gabi.